Sabi nila, para daw makaarte ng maganda, ng mahusay, marami ka dapat baon, marami kang panghuhugutan. Hindi kaya ganon? Sobra-sobra ko ako sa hugot siguro. Naipon mo, napakaiyakin ko talagang tao. Alam ng lahat yan. Siguro yung mga napagdaanan ko po sa buhay, talagang nare-relate din po ako sa magandang nila. Ang kwento ng magandang dilat ay papaano ay pagkakatulad daw sa personal niyang buhay. Dahil ang kwento mo ay mga Cinderella. Tama ba? Galing sa wala, galing sa mahirap na buhay, nangarap, Yun ba yung darating na buhay. what you see is what you get sa akin. Sobrang dali ko lang din sa tao. Sobrang dali ko lang din makita kung ano po meron sa akin. Sobrang kapit ko po sa lahat ng tao. Kumbaga, yung lahat po ng mga napagdaanan ko sa buhay ko, siguro, sukli lang po lahat to. At saka hindi ko po siya nakuha na ng madali. Pinaghirapan ko po until now po. Hindi po ko titigil talaga mangarap kasi ang sarap po mangarap. Ang hirap maging mahirap. Kasi wala nang pinanganak ako, hindi ko naranasan nagkaroon ng binubuan. Gaya ng alam ng marami, si Berlin, laki sa hirap, produkto ng broken family. Feeling ko naman talagang hindi po para sila sa isa't isa. Kasi nandiyan bilog lang daw po yung mama ko dati. Anong gin bilog? Kumbaga nabuulam daw po ko dahil sa anak, sabi. Tapos tinaray po nila magsama kasi hindi talaga ako eh. Walang epekto sa iyong pagkatao. Kasi di ba iindahin nila yun eh. Parang casual lang. Kumbaga hindi ako nabuo sa make love. Pero naging love naman talaga yung muna ito. Paano mo na dadala lahat yun? Manhid na po ako para sa mga broken family namin issues. Mas naging maganda po yung pagsasama namin. Naging mas magkaibigan na lang po sila. Para sa maging magjowa. Kasi pag naging magjowa yan, nililipad na naman ng mga kaldero. Halos pinagbabadmintonan ako ng mama at papa ko. Kumbaga pasapasahan. Paano mo nalagpasan yun? 15 years old po, nagtrabaho na ako. Tsaka pinag-aral ko po yung sarili ko since high school until college po. Nakapagtapos po ako ng pag-aaral ko. Maraming salamat din po talaga dun sa mga teacher ko na umunawa sa akin na kapag pumapasok ako, lasing ako. Lasing ka? Bakit? Pumapasok din po ako sa bar eh. Pag pumapasok po ako sa school, lasing po ako, minsan kakatulog po. Ayun po yung mga panahon na umiinom ako ng alak ng hindi ko naman gusto. Pero alam mo, Herlene, yung ibang mga nanggaling sa ganung background, hindi nila inaamin yun, yung na nagtrabaho sa bar. Ikaw, Waitress naman po ako, hindi naman po ako po. Ang ukuto po ako ng mga manginginom doon. Tapos alam mo, shot din ako. Tapos titik din sa akin. sabi mo 15 years old ka pa lang, nagtatrabaho ka na. Paano mo nalagpasan lahat ng yun? Ang hirap po nung walang sariling pera. Nung na-realize ko na pwede naman akong kumita ng sarili ko. Dahil mukha naman po akong matured at saka malaki akong tao. Nagpepeke pa ako ng resume ko dati. Talaga, inaamin niya talaga. Kunwari, 15 years old lang po ako ngayon pero nilalagay ko po ng 18. Pero ang galing mo ang dami mong nabudol. Sabi ko, hindi akong gugutumin yung sarili ko, Miss Jessica. Parang tapos na ako sa part na ginugutom ko yung sarili ko nung elementary ako. Kasi tinitipid ko yung pera ko para may pang maganda akong outfit ng Pasko. Hanggang ang mundo ni Herling, tila bumaliktad. Ngayon, may sarili na siyang bahay, sasakyan, paupahang apartment. Ganun ako, up and down. Pero 10,000 lang guys kung gusto nyo mamapahan. Moving up girl, na pupundar lang. At saka meron na rin po akong mga hinulugang lupa. Yung pa lang po yung napundar ko dahil po sa magandang dilag. Ito pala yung humingiti yung kapalaran sa'yo. Kanya-kanyang oras lang po talaga. Hindi po natin masasabi yung panahon din. Tsaka yung nakatadhana sa isang tao. Bakit umuwi ka pa rin dito sa Angono? Kahit may kondo ka na sa Quezon City. Yung lolo ko po, minsan naiiyakan po ako. Nak, uwi ka ba? Nak, ano ka naginipan kita, uwi ka daw. Nimiss ka. Opo. Isinama ako ni Herlene sa munisipyo ng Angono, kung saan din siya dati nagtrabaho bilang staff. So what's up mga guys, mga kaskwami, mga kaipunas, mga kabulo ko dyan. Itutur ko kayo kung saan ako nagtrabaho. Let's go, pasok tayo. Ano ko yung mga pioneer po namin dati. Si Mama Janelle, napakaganda. Kasi ito po yung office namin, dito po ako natutulog. Tapos ang trabaho ko lang po dito, hello, good afternoon, mayor's office. Tapos pag may inanap, ibabato ko lang po siya sa iba. Ito yung madalas yung kainan ng street food noon. Yes po. Sige po, lagyan nyo na po. Okay. Kain po tayo. Kasi kain na tayo. Sarap. Mainit. From the art capital of the
mo, Prince. Ayan. Tuwing piyesta ho dito, masaya. Matagal niyo na ho bang kakilala si Herlin? Ako, sa mga estudyante siya. Kuya, pasensya ka na ngayon ko lang aaminin. Minsan na ako nagkupit ng kikiyang mo dati. Maraming tao yan eh. Magbayad ka na. Kunyari kung babayad ako ng 10 piso, kukunin ko 15. Oo, ano ulam dyan? Nakatuyo lang ulam namin, pengen man. So dito ba sa Angono, nakakapaglakad ka pa rin ba sa mga kalye, sa mga iskinita? Eh, yung mga tao po dito, sawa-sawa na sa akin na may tulong pa ako, nandito na ako. Kaya, pag nakikita na, gano'n na lang po, uy, uwi ka pala. Oh. Taga rito ka kasi Oh, talaga. na-appreciate ko na po yung mga taong mga bumabati sa akin kumpara ng mga dating hindi naman ako pinagpapansin. Alam mo kung anong meron ako na wala kayong tatlo? Una, ganda. Pangalawa, kabutihan ko. Pero Herlin, paano mo sinisiguro na hindi lahat dyan papasok sa ulo? Hindi ko alam, feeling ko, nagtatrabaho lang po na normal. Ito pa rin po ako, na sinerte na talagang masigap sa buhay. Huwag nyo lang mo isa ulo lahat, isa puso mo lang. Hindi ba kayo sanay na mapahiya kayo sa harapan ng maraming tao? O baka naman nahihiya lang kayo kasi lumabas na at na-expose na yung lahat ng kabalustuhan nyo? So yung plot nung magandang dilag na revenge, paghihiganti, wala kang ganyan sa buhay. Wala naman po. Nahaya ako pag may maaway sa akin, bahala kayo sa buhay. Oo, aawayin mo ko, pila ka. Teka lang. Ang dami ko pa iniisip ko, dadagdag ka pa. Kaya sa patulan ko po ng patulan lahat. Sasakit lang ulo mo. Bahala ka dyan, lumind up ka ngayon. Okay yun magandang attitude sa buhay yun O wala kang pagsasabay-sabay. Maganda yung payo ni Herlin, isa-isa lang, kaya natin yan. Pag blessing din, yes. Come here. Come, mama. Parang minamanifest niya po na, sana kasi ang dami ng problema ko yung blessings. As usual, nang visit lang. Alam mo ba, i-display daw nila yung enchanted bra. Si Ernie po doon, kung ano siya sa TV, gano'n din siya sa totoong buhay. Napakagaayang katrabaho. Tailor-made talaga siya para kay Herlin. Ang may visualize namin na yun si Herlin talaga. Isa sa inaabangan sa magandang dilag, ang bardagulan ng karakter ni Herlin na si Greta at si Blair na ginagampanan naman ng actress at beauty queen na si Maxine Medina. Here's the model, and I'm the main event. Then ako magsusuot ng enchanted bra. Bakit may magic ba yun? Ito Herlin, affected na affected yung mga audience dun sa inyong mga bardagulan na talaga namang major intense ng mga eksena ha. Paano ba yun? Nagsusurihan po kami after namin magsabunutan, magsampalan, magsapakan. And, uy, gusto ka na ba? Natamaan ka ba? Sorry ah. Ano, parang kaming parang panong artista, parang balik. Ba't mo nasabi naman yan? Isigawan kita ngayon, mamaya, oh, sis, sorry. Kakagaling mo na sa iyak. Ay, tatawa ka naman dito next, ano. Araw-araw tumutubo kay Gigi. Walang iba, kundi siya. So, kamusta kayo ni Maxine? Sobrang malumanay niya. Ako naman po talagang natatanong-tanong ako sa kanya. Teka po, gano'n po, sinampal ba kita? Parang paano yung sabay ba yung ganyan? Nag-uusapan niyo pati yung sampat. Opo, meron po talaga sa bunot. Huwag kang kakapit banda dito bagong butas ako ng tayo. Gano'n. Ayoko naman po manakit. Lalo nung kay Miss Chanda, sinakal ko. Grabe takot ko eh. Parang hindi ko kaya. Parang papainin ng lupa after ko sa kanin to. Hindi siya nagalit. Hindi po siya po nag-gain sa akin ng time na yun. Mahigpit ba yung pagkakasakal mo sa kanya? Hindi po ko alam eh. Sige nga, paano? Wait, ano ko? Alam mo, okay lang. Papasakal ako sa'yo. Paano nga? Sige, paano? Hindi ko comedy drama. O kunwari ako si Chanda. O yan. Lang. Ano? Demo lang. Ulo naman. Oo, kasi baliw ako dun. Parang naisip ko kung sino ka. Ano sabihin ko? Sino ka? Parang hindi naman masakit. Pero ang gawin niya, on cue, nanginginig-nginig pa siya. Tsaka talagang, kasi iba yung facial expression niya. Ganun yun na umarating, girl, ha? Pagkakan ng patay para tumigil ng buhay. Lalo na yung magod na yan. Ang kakamay ng buhay niyo. Sobra ko pong ini-enjoy lahat ng moment ng pag-acting ko. Bakit? Ano nagdudulot sa'yo na yung marunong ka umarte? Halimbawa, punta kang kung kayo ng text doon mo iiyak ka. Ang sarap ng pakiramdam mo. Sa English, catharsis yun. Catharsis. Sa psychology, meron yung psychology 11. Basta pag na-express mo yung
yung yung emotion mo, nakakagaan ng Di ba po? Pag gusto kong umiyak, ay, i-reserve kita, i-reserve kita. Huwag kang iiyak ngayon. Ikaw, ganun ako. Ganon. Tapos, Tapos kapag may eksena ng mabigat, ang sarap iiyak, parang naipon ka, parang kang nag-ipon, parang hungry po. Parang ang si Dragon Ball, Bisoko. Wait lang, wait kasi... Ano eh... isa parang kapansin-pansin sa iyong programa ay yung maganda mong rapport doon sa iyong mga leading men. Talagang natural po talaga may in love kayo sa kanila. Ang gwapo. Walang ganun kagwapo dito sa ako, no? Bibihira. Mag-alit sa'yo yung mga kasensya ko pala. Alwas mo ako ng QC. Nakita po ko ng mga talaga ibang mukha. Talaga nabibigla po ako. Tapos na-amiss ka lang po na parang, napapanood ko lang to doon. Titikman talaga. Ano ganun. Yung girlfriend na si Benjamin at Pakasal na nga ako. Ay, si Rob. Ay, may ano din, may family na din. Kaya wala lang, pakinig lang sa sarili ko. Nung sinasaktan ko lang yung sarili ko, kapakala ka ng maling tao. May sinasabi ko, shota ko. kamusta raw ba love life mo? Ngayon po, wala pa ko shota. Ang bilis. Ang gandang dilag. Bakit? Parang siguro hindi lang kayang pagsabayin. Siyempre nakapokus ko din sa kung paano kumita ng maganda para sa pamilya, sa future. Napag-usapan naman muna namin. Shoutout nga pala sa'yo, Tutoy. Tutoy pangalan? Toy. So taga ano rin kasi Hindi ko taga Manila. Layo ako. Ngayon yung nakilala ko sa Tinder. First shota ako, 5 years kami. Pero wala na ako ngayon. Sabi namin, tsaka na lang ulit tayo mag-shotahan. Isin muna natin yung kanya-kanya natin buhay. busy kasi. Busy, parang wala na rin po kami time sa isa't isa. Pero nandiyan pa rin po kami para mag-supportahan. Mahal na mahal daw ni Herlin ang kanyang pamilya. Sa bahay nga, kasama niya ang kanyang tatay, lolo, pinsan, kahit pa mga pamangkin. Marami rin siyang alagang mga aso. Ano, Ilocano? Lusta kayo sa napicture ba siya? Napigsa kay Kuya, nagtawag kayo ako, Toy? Masaya si Lolo kasi sa mga nakakamit na tagumpay ni Herlin. Kayo talaga nag-alaga sa kanya. Ako gusto lang veterinary yung bata po ako. So pinangarap niyo rin pa na talaga magkaroon ng anak na pakikilala. Hindi ko naman naasahan na dahil matitigan niya. Sobrang proud. Tatanungin kita, Herlin, kung between Angono at Quezon City, gaano nakalayo yung narating sa buhay? Sa ako, Rizal pa rin mo ako. Talagang nandito pa rin ang puso. Puso, buong pagkatao at buong pamilya ko. Namimiss mo siyempre lola mo. Oo, sobra. Pag nandiyan na yung problem ko, naka-schedule na, iyak po ako sa kanya po ako magsusumbong. Ikaw yung tipong umiiyak sa nicho. Oo, tulungin po ko. Hindi ko yung parang kinil. Ay, hindi ko nga. Ang pangit po ako umiyak. Wala naman yata magandang umiiyak. So hindi ka tinuturuan ng direktor na ang iyak, dapat maganda ka pa rin. Walang mga ganyan sa'yo. Ano lang po, sinasabi lang po sa akin, bawasan. Pag malaking butos ng ilong, ayun mo lang. Hindi mo malaki. Laki na din. Ay, sa pag-arte pala talaga nung pati mga butas ng ilong mo, kinokontrol. Yung luha, sa alam ko, minsan may choreography yung luha. Na dapat dito sa left, dapat dito sa right. Paano? Technique yan. Ano yun? Alam mo, iyak ka. Dito siya. Sa baka Hangin. Jessica, Hindi ko kaya. kainin. Dapat ka parang, yes, happy birthday. Parang hindi ko kaya. Hindi ako artista. Ikaw na yon. Ikaw na. Jessica, yun na siya. Wala, tumulo tuloy yung eyeliner. Hindi ka na. Ang galing naman. Pati pag-iyak, merong Nag-aaral ko po yan. Nag-acting coach po ako sa sarili ko. Si Herlin, itinuro pa sa akin ang teknik ng kanyang pag-iyak. Ikaw ba na? Ano nga? Parang straight ba? Alam mo lang, business ay wala mo. Hindi ko kaya. Alam ko na, wala. Palpak ako sa mga stage acting. No. Tapos, natatawa ako sa iyo eh. Tapos, wala rin. Walang yung effective sa inyo yung Kasi taxi ko. na,
Ginagawa ng mo. Sa kabila nito, si Herlin, laman pa rin lagi ng kontrobersya. Para sagutin ang mga isyong ipinupol sa kanya, si Herlin, matapang na sumalang sa lie detector test. Bakit ba nauso sa TV, no? Tsaka sa mga vlog, para sa mga kriminal to eh. Sa mga pinaghihinalaan, sa mga suspect. Pero bentang-benta kasi online sa mga vlog. Nakikiuso tuloy tayo. Lagi ka raw late sa set. Sige po, i-yes ko po yan. Ano sagot niya? Truth, naging honestly. Pero siguro naman may dahilan. Hindi naman po natin may iwasan na talagang minsan may emergency po na talagang hindi mo inaakala. Nagkataon lang po, siguro isa, 2 beses, pero hindi na po naulit. Kaya po ako lumipat ng kondo kasi isang beses ka lang nalit, ang dami ng issue. Paano pa ako pag sumunod-sunod yan? Baka wala na akong trabaho ko ng mukha. Once is enough, two is too much, please, ang kapal ng mukha. Lumalaki na raw ang ulo mo. Sige, yes na lang po. Lie. Siguro po, kasi hindi nyo po lahat mapiplease lahat ng tao eh. Na kapag sinabi mo, hindi lumalaki ulo ko. Kung nakikita ko ng ibang tao na, for the change na yung person, no? Paano po pagtatanggol yung sarili mo? Pero yung lie detector test na mismo nagsabi na hindi lumalaki ang ulo. Thank you so much, team, and the lie detector team. Question number 3. Pa-diva ka na raw. Hindi. Diva. Makanta. Yung may attitude. Siguro po, sige, yes po. Lie. Hindi totoong pa-diva si Herlin. Hindi ko alam kung saan nila pinagkakakuha yung mga yun. Totoo bang may tampuhan kayo ng dati mong manager? Before, yes. Oo. But now is no. Truth. Tampo yung kumbaga nagkakasagutan lang kasi mas more on mag-friendship po talaga kami compare sa talagang manager talaga. Nabuo po kami as a friend. So manager mo pa rin siya? Ngayon po hindi, mentor na lang po. Pero everyday po rin po kami nagtatawagan, nagtatanong. Naayos naman. Yes po. Yung mga pambabash sa'yo, paano mo nahahandle yun? Dapat wala akong pakialam sa kanila. Deadma lang. Hindi pa nagpapansin. Hindi lang sila nagbabayad ng Diyos mo. Hindi na sila nagpapakain sa pamilya mo at hindi sila nagpapakain sa mga aso ko. Yung isa kasi sa mga medyo recurring na criticism sa'yo, yung parang wala ka raw siniseryoso, pati yung beauty pageant. Hindi mo raw sineryoso. Yun yung po yung akala. Siyempre, bakit mo po sasali dun para i-joke lang? No, hindi mo totoo. Hindi po biro ang mag-pageant. Sineryoso po lahat ng naging laban ko. Sasali ka pa ba? Miss Philippines Tourism 2023 po ako. So may obligasyon po akong talagang mag-compete sa international by next year. Kwento ni Herlin, bukod sa hindi nalalayo sa ginagampanan niyang papel sa telebisyon, katulad din ng higit na nakararami sa atin. Mula sa wala, pero nangarap, sumikap at lumaban para sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa Davao City, may sanggol na bigla na lang nawala.